napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, what's up mga ka-DDS, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin, Attorney Gadon ay may panawagan or may panawagan sa mga vlogger na tansong dugyot ng mga Marcos at kay PRRD, kay former President Rodrigo Duterte. At ito, speaking of Rodrigo Duterte, ay maaari na po daw ipatawag ng Senado ito si Tatay Digong. So hindi ko alam kung anong dahilan. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout sa kila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, kay Mama Cathy, kay Mami Lala, at sa lahat dyan, yan, kay Papa Shaolin Fish Hunter TV, please subscribe, at kay Mami Dayan, nandiyan sa Bahrain. At shoutout din sa mga na-OFW na solid Duterte. At pakishare na rin po ng mga live at upload po natin. Maraming salamat. So ito, panoorin natin isa sa mga tansuan na tropa din ni Banat Bay. Kaso ang pinagkaiba daw, sabi sa akin ni Coach Oli, Jay, ang pinagkaiba ng tropa mo sa tropa namin, yung si model, totoo naman daw yan sa sa hindi yan peking tao. Sabi ni Coach Oli, yung sa'yo di namin alam. Sabi ko, bahala siya sa buhay. So ito sabi niya, Duterte maaaring ipatawag ng Senado dahil kay Kibuloy. May kayamanan ba sa Glory Mountain? Naku, sige, panoorin natin to. Order laban kay Kibuloy mula sa Senado ay nasa opisina na ni Senate President Zubiri. Okay, so hinihintay na lang yung pirma niya. Go na yon. At ayun nga po pala, speaking of pirma ni napirmahan na po. So masaya na kayo. So hindi nyo nababanatan si Zubiri, mga tanso vlogger. Kasi pinirmahan na. Yun ang gusto niya eh. Pero aside from that, ito po, maaring ipatawag din daw ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte if there are more evidence and testimonies that would surface regarding the kingdom of Jesus Christ, yung mga assets ni Apollo Kibuloy and yung kanyang mga negosyo. Okay? Currently, however, there is no decision yet whether or not Duterte would be summoned to the hearings headed by Hontiveros. So, yun nga, di ba, yung si Rene, nagsalita si alias Rene, he claimed that he saw President Duterte and VP Sara na pumunta daw doon at may daladalang mga firearms nung pag-alis. O yun, the witness made the allegation against the Dutertes nung hearing last Feb 9. So, sabi ni Hontiveros, inuna muna naming dinggin lahat ng mga victim survivors bilang front and center. So, ibig sabihin pala, pagtapos ng kay Pastor Apollo Kibuloy, susunod ni Risa Hontiveros si Tatay Digong at VP Sara. Na naman, o nga pala, shoutout nga pala kay Model of Maynila. Kung ayaw mo madamay sa kaguluhan ni Gurang at sa akin, huwag ka nang mangialam, ha? Para ligtas ka sa kapahamakan And soul nitong investigation. Kung may lumabas pa na testimonya, halimbawa nga doon sa usapin ng money matters, business matters ni Kibuloy, nakakailanganing imbitahin din siya para magtestimonya, then gagawin din po namin iyon. Okay? So kung tingin nyo magulo na nung pinapatawag ni Senator Risa itong si Kibuloy, paano pa kaya kung ang ipapatawag ay si dating Pangulong Duterte? Siyempre kahit pa paano may courtesy, dating Pangulo,
O pero pag may lumabas pa na mga ebidensya na magtuturo sa kanya o yung paano yung kanilang link kung paano Eh, syempre, kapag may lumabas na ebidensya, may mga witness na naman na nakatago ang mukha dyan. Tsaka, oo, hindi kami papayag. Magpoprotesta talaga kami. Papatawag nyo, tsaka hindi harap sa inyo, huwag kayo mag-alala. Alam naman namin na puro kabaliwan lang yung mga binibintang sa mga Duterte. Huwag ka mag-alala, ha? intertwine yung pong mga interest, yung pong assets, yung kayamanan ni Pastor Kibuloy at ni former President Duterte. Kung meron pang lalabas sa mga investigasyon ay maaari na siyang ipatawag sa mga susunod na linggo. Eh habang tumatakbo itong arrest order laban kay Kibuloy kapag napirmahan nito ni SP Zubiri, okay? Kasi nakakapagtaka din nga na yung pagmamanage, yung administration ng kanyang mga properties, vast properties, yung kingdom na lang, di ba? Worth magkano yun? Yung mga malalaking mansion doon, yung Glory Mountain at iba pang mga mountain na kung anong meron doon si Kibuloy, di ba? Napakalaking halaga yan, pero pinagkatiwala niya lahat kay dating Pangulong Duterte. O bakit kaya? Di ba? Meron doon model, Money Mountain. Puntahan nyo, paborito nyo naman yun. Patanong ng tao, bakit kaya ganun? Ano kaya ang tinatago diyan sa Glory Mountain na yan? Di ba? Hindi nagre-research. Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo nagre-research eh. Partida, tropa mo pa si tropa mo pa si Banat Bay niyan, pero hindi ka nanonood. Ano ba daw tinatago doon sa Glory Mountain? Di mo napanood yung mga video nila Boss Dada, nila Banat Bay, nila Coach Oli at sa lahat ng DDS vlogger? Pumunta sila doon Binidyoan nila yun Sabagay, dead man, no? Para mapaisip yung mga tao na ano ba meron doon? Posible kaya na meron diyang kayamanan, di ba? Sabi nila, galing mag-provoke talaga, mambulag ng kaisipan ng tao. Yun bilyon, yung kayamanan nitong si Kibuloy. Kung nakakabili siya ng mga ganyang kalalaking mga building, mga eroplano, di ba? Hindi imposible na meron siyang mga bilyon na wala naman sa bangko kasi lilitaw at lilitaw yun pag inimbestigahan. So baka di kaya nandyan sa Glory Mountain lahat ng mga kayamanan at mga tinatagong, di ba? Kaya hitik na hitik kayo. Kaya yung bumabatikos kay Pastor Apollo Kibuloy, hitik na may malaman na may kayamanan doon sa Glory Mountain. Ibig sabihin, tumatakbo lang talaga tong issue na to, mapatungkol sa kayamanan ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Okay, gets. So, huwag na natin tapusin to, baka ano pa masabi ko kay model. Kasi yun lang sinasabi ko sa'yo, model. Huwag kang makikisawsaw kasi baka hindi mo na naman kayanin katulad ng dati, no? Kasi dati binabanatan ko to. Isa rin to sa mabalimbing na ng mga vlogger ng TVJ. Kaya huwag ka nang umepal dun sa issue, ha? Kasi baka mamaya hindi mo kayanin yung mga sasabihin ko sa'yo, bigla ka na lang umiyak dyan. So ito, yung panawagan ni Attorney Gadon. Attorney Gadon. Larry Gadon. Grabe ang matinding mensahe kay PBBM at PRRD. Okay, panoorin natin. Nandito tayo ngayon sa Cayetano Arellano Elementary School dito sa Caloocan at ito ay binigyan din namin ng tulong sa pamamagitan ng BBM Batang Busog na Lusog Nutrition Program. Kaya ako ay nananawagan sa mga vloggers na inyo ring ipakalat itong mensahe na ito upang magsilbi tayong halimbawa at inspirasyon para sa ibang mga may kakayahan, lalo na yung mga kumpanya na malalaki at nang sa ganon ay gawin nila ang programa din ang BBM Nutrition Program. Sana ay
gawin nilang corporate social responsibility ito at sana ay magbigay na sila ng tulong diretso na sa school. Huwag na kayong dumaan sa opisina namin. Pwede naman kayong makipag-usap sa mga district supervisors at saka sa mga vlogger, no? Sa mga vlogger ng Tanso Dugyot Marcos vlogger diyan. Ito nananawagan si Larry Gadon, no? Sa mga vlogger daw nila. Na i-content nyo naman daw yung mga gandang ginagawa ng Pangulo nyo. Pinagtataka ko, anong silbi ng mga vlogger na yan, no? Akala ko ba BBM vlogger kayo? Bakit hindi namin nakikitaan ng video ng mga magagandang ginagawa ni BBM? Bakit puro Duterte na lang? Ano ba talaga? Duterte ba talaga kayo, BBM? Wala mo lang tayo nakikita, no? Puro na lang paninira sa Duterte ginagawa. Eto, magagandang ginagawa ng nila Marcos, hindi nyo maibulgar sa mga channel. Kasi mababa views. Okay, gets. Gets. O district superintendents at sa mga principals at direkta na kayong makipag-usap at magbigay ng tulong. Ito ang aming hangarin, ang mabuhayin ang diwa ng bayanihan at pagtutulungan upang sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Sir, may tanong po ako. Sir, yung mga private sector po pala ang tumutulong po sa inyo right now? Oo, sa katunayan ay ang SM Foundation ang unang-unang nagpahayag ng hangarin na tumulong sa ating programang BBM Batang Busog Malusog program, nutrition program. In fact, hindi nga kami lumapit sa SM, na naman sila ang tumawag sa amin na gusto nila na tumulong dito sa programa ito. Sir, nagulat kami dun sa laman nung pinamimigay nito. Kompleto po pala. Oo, nutrition talaga. May gatas, may oatmeal. Ilang araw din nilang kakainin yung kanilang oatmeal. At yung gatas oatmeal naman ay alam naman natin na napakahalaga sa nutrition. Kala ko kasi lugaw eh. At yan naman ay we are doing our best to sustain this program. Secretary, good morning po. Sir, other lang po issue. Sir, hingi sana kami ng comment ninyo in observation. Ano kayang sekreto bakit yung trust rate o satisfaction rating ni PBBM based sa SWS from positive 43 naging positive 47 last quarter ng 2023. Ano kayang mga dahilan, sir? Kasi napakaganda naman kasi ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Kagaya na lamang ng inflation rate natin ngayon ay 2.8 na lamang. Noong panahon ng pandemya, umabot yan almost 8. And ang ating employment rate ngayon ay 96.9. Napakarami ng employment rate. The highest employment rate in 18 years sa loob ng 18 taon. Ngayon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang merong pinakamataas na employment rate. At dito sa ASEAN countries, tayo ang may pinakamataas na gross domestic product. 5.6, tayo ang pinakamataas. Nalampasan natin yung mga mas malalaking bansa sa atin. Nasaan na yun? Dahil yan sa magandang pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Sir, one last question po from Babiyahin. Sir, na last time po nakasama po ako ng batasan at ng Malabon. Tinalive ko po kayo, sir. Tapos naririnig ko po sa mga subscribers ko from OFW, Luzon, Visayas, Mindanao. Sir, baka pwede daw po ba tumakbo daw po ba kayo this coming 2024? Ano po masasabi? Depende yun sa magiging kahilingan ng ating Pangulo, BBM Bongbong Marcos. Kung kinakailangan ng tumakbo o hindi, o kinakailangan pang manatili ako sa paninilbihan sa publiko sa pamamagitan ng kanyang administrasyon. Malalaman ko yan pagka mga bandang October na. Ako ay isang sundalo ng ating pamahalaan, ng ating presidente. So susunod ako sa kung ano tagal pala nito. Salamat po. Sir, last question po. Sa akin naman,
Sir, pinupulaan ngayon yung travel, di Pangulo, foreign trips. Kayo po isa sa mga, nakita ko sa mga post po ninyo, like yung sa Siemens, na talagang para sa inyo, napakaganda para sa Republika ng Pilipinas. Sir, ano po ba yung komento ninyo sa mga taong ito? Siguro ay talaga lang na magmulat sa pool ay sila ay mga oposisyon. Kasi ang mga foreign travels ni Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Kagaya na lamang nung nakausap niya ang Vietnam at ang Cambodia para maging steady ang supply ng bigas sa atin. Dahil talaga namang sa ngayon, ang ating production ng bigas ay kulang pa rin para sa ating domestic consumption. At nakakapag-imbita siya ng mga foreign companies na mag-invest dito sa atin. At sa katunayan, yung Siemens ay interesado sila na sumali sa mga railway projects natin. At kahapon naman ay kausap ko yung mga companies sa Korea na gusto nilang mag-join sa mga PPP projects natin, kagaya ng mga subways, mga tulay at mga airport. Kaya napakaganda ng resulta ng mga travels ni Presidente Bongbong Marcos. Asan na nga? Kasi kung hindi niya gagawin na ba? paano niya makakausap yung mga heads of state ng iba't ibang bansa? Paano tayo makikipag-ugnayan? Paano tayo makakahingi ng mga pabor? Paano tayo makakapag-establish ng mga business and trade relations kung hindi siya babiyahe? Siyempre, iba pa rin ang alam nyo dyan sa biyahe na yan, may pumasok bigla sa isip ko. Bigla pasok isip ko, di ko laman. May nakapag sa akin, may nabasa ko nabasa ko lang naman po sa comment section. Sabi dun, alam nyo kung bakit nagta-travel si Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa? Ang sabi dun, ay alibay lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga travel na yan sa ibang bansa para doon ikamada daw yung mga pera nila. O kala, nabasa ko lang yun sa comment. Para doon daw ikamada daw sa ibang bansa or doon daw i-inback yung mga pera na di ko alam kung anong mga pera kung saan galing yun. Sa comment section ko lang naman nakita yun. So tuloy natin. Kung ang presidente mismo ang nakikipag-usap. Ang pinagtataka ko lang nung panahon ni Tatay Digong, bagay, may point naman sila na kanya-kanyang strategy yan. Pero nung panahon ni Tatay Digong, maayos naman yung Pilipinas. At tahimik naman, wala nga yung mga adik-adik na yan. Yung mga siga-siga yan, nawala. No? Siguro mga ilang beses lang siya nag-travel, tapos yun na. Pero okay naman yung Pilipinas. Nagka-leche-leche lang ng Pilipinas nung COVID-19 Alam naman natin, may sakunahin. Diba? Pero naitawid pa rin ni maayos ng ni Tatay Digong. Diba? Pero di ko alam ba't ngayon si Marcos puro travel lang ginagawa. Makulit po talaga ako Basta, ano pong sabi niyo kay yung kay ano? Okay guys. Medyo malalim yun. Ayoko sabihin. Basta ako. Okay. Sige. Kamusta po ngayon si Larry Gadon bilang isang sekretary? Okay naman. At kung masusundan niyo yung okay naman ang aking kalagayan at ang aking mga ginagawa. Kung masusundan niyo yung aking Facebook page, ay nakalagay naman doon, nakapost doon yung mga iba't ibang mga aktibidades na ating ginagawa ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. At marami rin tayong mga proyekto na hinahanda ngayon. At although hindi pa nagkakaroon ng saan na yung KPR? Di mo matatapos tong video, wala.
At patuloy ang pakikipag-ugnayan ko sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan natin yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, particularly yung pagbibigay ng trabaho. Yan na, hinata. Nako, patapos na. Nako, wala na. So, mayroon bang gusto magsunod na katanungan tungkol sa pagkakamusta kay Secretary? Nako po. Na-scam tayo dun, ah. Clickbait din yung mga, ano no? Clickbait din yung mga, ano eh, yung mga, tawag dito, yung mga vlogger ng BBM eh. Dinaig pa ako eh. So yan oh. Alam niyo si attorney Gadon, alam naman natin na puro Marcos talaga to. Kaya hindi natin siya masisisi kung ganun yung mga sinabi niya. No? Pero sana pakinggan siya ng mga vlogger, 'di ba? Nanawagan siya na sana ikalat nyo itong ginagawang kabutihan ng ating Pangulo. Kaso nangyayari ngayon, puro na lang Duterte. Doon na lang nakatuon yung pansin. Duterte, vlog ko Duterte, laki revenue ko. Kibuloy. Sara, Bibi Sara. Puro yun na lang lagi. Kaya minsan nananawa na rin ako eh. Alam niyo sa showbiz dati nung nagbablog ako, hindi ako mahilig manawa. Dito nananawa agad ako. Nananawa ako sa mga vlogger kasi puro na lang ano eh. Puro na lang puro na lang Duterte, paulit-ulit lang yung ano. Pag sinagot naman natin, wala, paulit-ulit lang din tayo. So yan, ano mga komento nyo rito sa video na napanood nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba at yung about po dun sa pagpapatawag di umano ng Senado kay Tatay Digong. So i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye.